Nandito po tayo ngayon sa harap nitong Tarragona Municipal Hall. Ito po yan nagsilbing tent city dahil dito inilikas yung mga kababayan natin na naapektuhan ng paglindol nitong nakalipas na Biyernes. At bakit po sila kailangan ilikas? Dahil yung dapat na pagdadalhan sa kanila yung Regional Evacuation Center at ang Municipal Evacuation Center ay napinsala po. Hindi ho sila pwedeng pagtigilan ng mga tao. Yan. Kaya ipinasya ho ng lokal na pamahalaan na maglagay na lamang ng tent city dito para dito ho tumigil yung mga kababayan natin na kailangan lumikas mula sa kanilang mga tahanan. At kaugnay ho niyan, makakakusap po natin si Mayor Art Benji Bulaong. Siya po ay nakapag-ikot-ikot na, nagkaroon na ng assessment. Sabi niyo, Mayor, yung pong Regional Evacuation Center at Municipal Evacuation Center nagkaroon na ho ng assessment at code red. Ano ibig sabihin nun? Yes po, naka-code red po lahat nitong Regional Evacuation Center at saka Municipal Evacuation Center. Meaning hindi po pwedeng pasukan, hindi pwedeng tigilan ng mga ating evacuees. Kaya pinili na lang po namin na mag-establish po ng tent city dito po sa plaza ng munisipyo ng Tarragona. Ano po yung tinamong pinsala nung dalawang evacuation center? May mga structural problems po, no? May mga bitak-bitak yung mga beams and yung mga haligi medyo hindi na po stable siya. Kaya nirecommend na po ng local government na hindi po siya pwedeng pagtirahan pa ng ating mga kababayan. So ngayon temporarily dito muna sila sa tent city pero paano ho yung mga talagang wala na hong babalikan dahil matindi ho yung pinsala ng kanilang mga bahay? Yes, so for the meantime, meron po tayong 65 families po. Ito po yung apektado doon sa totally damaged na mga bahay. Meaning wala na silang babalik ang mga bahay. Kaya temporarily dito sila while waiting for the modular houses na gagawin din po ng local government para po temporary ding makapag-stay and aantayin po natin yung mga housing projects na ibibigay po ng national government with the partnership po ng local government. Kumusta naman po yung pagbabahagi natin ng relief goods do sa mga kababayan nating nagsilikas dito? Sapat ho ba o may pangangailangan pa na kailangan manggaling mula sa national government? Sa ngayon po, sapat naman po yung ating mga relief goods. Meron po tayong sufficient supply. Ang tinitingnan namin ang sustainability po ng supply, no? Right after a few days from now. Anyway, very supportive naman po yung national government. Meron din po tayong mga private partners and the local government as well are working together po para ma-address natin yung mga concerns. Nagpaabot na ho ba ng tulong ang national government, Mayor? Yes po, nandito po if you can notice sa ating sa ground, meron po dito DSWD, meron po Philippine Red Cross and the local government, may provincial government na din po na tumutulong po sa atin. Ano po ang sa ngayon immediate needs ng mga kababayan natin na nandito? Sa ngayon po, itong modular na tirahan po ng ating totally damaged families affected at saka po pagkain. Yun lang po, pwede po nating masabing masustain natin pag may enough na pagkain. Sa ngayon, okay pa naman po. Mayor, kasi may nauuso ngayon yung parang influenza-like symptoms, at medyo lagana po ngayon yan. Ngayon, magkakasama ho sila sa mga tent. Paano natin matitiyak na hindi ho sila maapektuhan? May naka-standby po kasi nag-activate tayo ng incident management team. Kasama na po doon yung ating medical team. Daily po, naka-standby yan sila, 24 hours actually dito. Ang team ay naka-antabay, naka-subaybay po sa lahat ng mga hinaing po ng ating mga etong mga minor lang na mga health issues na na-address naman po natin kasi nga po meron tayong mga standby doctors and other medical professionals. So paano gagawin natin doon sa mga kababayan natin na wala na ho talagang babalik ang mga bahay? Ano ho ang binibigay ninyong advisory sa kanila? Dahil yung iba ho talagang takot na. Siyempre kung kahit may bahagyang bitak lang yung bahay nila dahil nagkakaroon pa ng aftershock, hindi ho muna sila babalik. Yes po ma'am. Sa ngayon meron kaming more or less 2,252 na families na naka-evacuate ngayon sa iba-ibang barangays. Hindi nga po natin sila pwedeng persahing bumalik kaya binibigyan na din po natin ng interventions po. Opo. Pangulo Mayor, yun yung sinabi niyo na damage code red yung Regional Evacuation Center at ang Municipal Evacuation Center. Ano ngayon ang plano? Ano gagawin do para mapakinabangan? May assessment ng ginawa si DPWH and other agencies. Meron ding recommendations po.
I think DPWH is recommending an immediate repair para po repair or maybe reconstruction o depende po sa magiging recommendation po ng DPWH at saka ng local government. Okay, maraming salamat po si Mayor Art Benji Bulaong po ng Tarragona, Davao Oriental at inaantabayanan nga po nila ang pagdating dito ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na pupunta ho dito at para humakita ang pinsalang inabot ng Tarragona at gayon din ay malaman kung ano ang magiging pangangailangan ng ating mga kababayan dito po sa Tarragona, Davao Oriental. Mula po rito sa Tarragona, back to studio po tayo. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.